binobola nyo pa kami. De Lima, Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Kaya lang naman gusto nilang impeachment yan. Hindi naman para sa transparency. Ito nyo kasi well-publicized. Highly publicized ang impeachment. May mga sasabihin kayo roon na wala namang katotohanan pero maririnig. All you want is a bully pulpit. All you want is a platform to spread your lies and disinformation. Yun lang naman ang gusto nyo eh. Po, Mr. President, hindi po ba dapat pasumpain na muna ng presiding officer with us convened as an impeachment court yung mga bagong halal na senador para makapag-convene po tayo bilang impeachment court? Bago marami kayong kakamping media, ikakalat yan, sisirain nyo lang ang pangalan ni Sara Duterte. Alam naman natin yan eh. Hindi nyo na maloloko kami ngayon. Ito ang sasabihin ko Ito ang problema kung bakit lahat na lamang ay ginawa ng House. Okay, binabati ko sa Korte Suprema, pinipressure, pati yung PhilConsa ni Speaker na siya yung Pangulo ay nagawa ng statement. Co-opted na yung PhilConsa, huwag kayong makinig dyan. Yan yung mga lawyers groups dyan, may mga links yan, yung naglabas na naman yung PBA, hindi yung basketball yung Philippine Bar Association, the country's oldest bar association na voluntary, naglabas, mga co-opted yan ng mga vested interest na laban kay Sara Duterte. Yung mga gumaganon, paano yun? Yan, yung UP, yan dapat yan. Yung PBA, yung Pangulo niyan, taga-UP yan kasama dun sa grupo na laging kontra sa mga Duterte. Huwag niyong pakikinggan yan, puro bias yan. Mabuti nga, kahit late at kahit hindi ganun katindi ang sinasabi ay naglabas ng pahayag ang IBP. Buti naman nagkaroon ng silbi ang IBP finally at long last. Na sinabing dapat sundin ang Korte Suprema. Hindi option yon. At eto ang dahilan, Ma'am Jubes, kung bakit natataranta sila. Bakit po? Bagamat sinabi ng ating Korte Suprema na pwede naman kayo mag-file ulit next year, February 6, mark the date. Kasi mahihirapan na sila. Opo. Bakit? Unang-una, i-analyze natin ang political situation. In 2026, di ba, June 2028 matatapos ang termino ni Pangulong Marcos. Lame duck na si Pangulong Marcos. Yan. And therefore, yung pinsan niya na speaker, magiging lame duck na rin yun. Kahit gusto pa niyang number 2. Di ba, susustain yan. Okay. Alam mo naman dyan sa Kongreso, ang kalakaran dyan sa House. Opo. Okay. Mag-i-stay yan hanggang 2028. Maniwala ka. Wala namang problema dyan. Ang tibay. Pero, eto kasi yung pangsuhol nila ay binantayan na. Nandiyan na si Ping Lacson. Although, sabi natin, medyo hindi siya nanindigan, nag-abstain siya. Pagdating naman sa pondo ng taong bayan, bilib din ako dyan kay Senator Ping. Never yan kumuha kasi ng pork barrel. Yes. Never. We have to give credit where credit is due. Yan. Sabi niya, teka muna, yung mga insertion nyo, babantayan namin yan ni Senator Sherwin Gatchalian. Hindi na kayo makakalusot kasi sabi niya, yung mga suspicious, hindi mga suspicious persons, mga kahina-hinalang mga items sa budget na 6.793 trillion na spending plan. Titingnan natin yan mabuti. At ang isa sa mga gagawin nila, bukod sa babantayan nila, ay ipapublish ni Sherwin Gatchalian that's good. internet ang budget para kahit sinong pangkaraniwang mamamayan ay matignan nila at mabusisi nila to. Yan. May pangit na mangyayari dyan, you know why? Ano? Yung Kongreso, lalabas na hindi sila honest. Hindi, bago nag-privilege speech, narinig mo ba yung privilege speech ni Congressman Ungab kung saan dinedenounce niya yung mga insertion. Then,
inexpose na ni Toby Chanko na Opo. bakit daw pagka-approve ng GAA sa second reading, Binawi. may mga blanco, then may isang small group lang na nag-fill up ng blanks. Ayun. Kung pinapa-approve sa kanila, hindi daw pwede yun. Ayun. At mismong si President Marcos na nagsabing hindi na pwede yan. Pagtapos na. Oo. Ang tagal uminit ang ulo niya, no? Oo. Mag-aapat na taon. Weak leader talaga. Pero at least, may pressure na sa publiko na Opo. nasusuklam na doon sa ginawang insertions ng 2025 na yun nga yung si Attorney Vic Rodriguez ay nagdemanda sa Supreme Court. Opo. Doon sa constitutionality ng insertion, nagdemanda kami ng criminal case sa Ombudsman. Opo. Kami ni na Speaker Alvarez, di ba? Ni na Jimmy Bondoc, yan. Nagkakaroon na ng consciousness, ng awareness ang taong bayan na hindi tama yan. Correct. Eh pagka ganyan, baka marami ng matang nakatingin. Hindi na sila Nakabantay. makalagay ng mga insertions na ginagawa nilang pansuhol Ayun. sa mga pipirma. Baka mahirapan na silang magpapirma. Ayun na. Okay. Plus, Mabubuking eh. 2026. Sige. Opo. Nag-iba na ang komposisyon ng Senado. At sa nakita nyo, mas marami na roon ang sumusunod sa rule of law, Yun. sa rule of evidence, Opo. sa common sense, at maganda ang pamamalakad ni Senate President Chis Escudero. Yun, that's Kaya lang naman gusto nilang impeachment yan. Hindi naman para sa transparency. Binobola nyo pa kami. De Lima, Ontiveros, Kiko Panghilinan, Bam Aquino. Gusto nyo kasi well-publicized. Highly publicized ang impeachment. May mga sasabihin kayo roon na wala namang katotohanan pero maririnig. Yun. All you want is a bully pulpit. All you want is a platform to spread your lies and Ayun. disinformation. Yun lang naman ang gusto nyo eh. Bago marami kayong kakamping media, ikakalat yan. Sisirain nyo lang ang pangalan ni Sara Duterte. Alam naman natin yan eh. Hindi nyo na maloloko kami ngayon. Marami ng gising ngayon. That's true. It's a wonder nga kung bakit napakatagal na tayong naloko nitong sina Kiko, sina Pam, sina Risa, di ba? Ibig sabihin, kumikilos na ang nasa itaas. Oo naman. Oo, yan. Lalo. Yan, nandiyan na si Senator Marcoleta na ngayon. Marami, may libang abogado dyan who will hold the fort pagdating sa legality. Kasi ang Yes. gagawin niyang, gagamitin nila yung playbook na ginawa nila kay Chief Justice Corona na puro kasinungalingan. Kawawa Pero yun. mo, yung bank account ni Corona, halimbawa, magdi-deposit siya ngayon ng 100,000. Magwi-withdraw siya ng 100,000, magdi-deposit siya ulit. Apo. Total nila yung deposit withdrawal, sasabihin lang 20 million. Oh. Hindi naman ganon. Pag deposit withdraw, hindi naman ganon. Ina-aggregate nila kasi galingan. Bago i-headline nila sa mga dyaryong kaalyado nila. Pino mo ba naman, akala mo malaki, CJ earned 21 million in 10 years. Wow. 2.1 million lang yun. Akala mo lang, malaki. Chief Justice cut to 2 million in 1 year. Ano yun? Bago sila, kalaki-laki nilang kurakot nila. Bago sasabihin nila, ito, legitimate, 2 million a year. Kasalanan? Ano yung 2 million a year? Anyway, bilang pagbubunyi sa paglilibing ng impeachment, ng articles of impeachment sa Eternal Gardens, ay